Nagising siyang mag-isa na lang sa kama. Baka nasa dagat na naman ang mag-ama. Simula noong nakalabas na ang pamangkin ni Rafael sa hospital, ay dito na lang sila sa bahay na mamalagi. Paminsan-minsan namamasyal doon sa kanila ang Kuya Esteban ni Rafael. Request ng mga bata na kumain minsan sa tabing dagat. Hindi sila mapaghiwalay na magpinsan. Ayaw naman ni na Kuya Esteban na dito sila mamalagi habang inaayos pa ang visa ng mag-ina niya. Isasama na daw muna niya ang mga ito sa Amerika. Dahil andun ang negosyo nila, wala din magawa si Ate Dalia, kundi ang sumang-ayon na lang para doon na din magpagaling ang anak nila. Napabalikwa siya nang maramdaman niyang nasusuka siya, kaya dali-dali siyang tumakbo papasok sa banyo. Noong isang araw pa siya nagkakaganito. Natatakot siya na baka buntis na naman siya. Ganito din ang symptoms niya dati kina Baby Bell. Sa loob-loob niya. Nanlalata siyang napaupo sa sahig. Mabuti at wala ang dalawa. Ayokong makita nila akong ganito. Sobra-sobra kong mag-alala ang mag-ama, kaya kung maaari lang, ay sana hindi nila ako makita sa ganitong kalagayan. Paglabas niya ng banyo ay agad niyang idinayal ang number ni Sahela at nagtanong siya dito ng kung ano-ano. Pero ang suggestions nito ay mag-PT na lang. Kaya nakisuyo siya dito na ibili siya nito ng PT kahit dalawa lang. Pinapunta niya na din ito sa kanilang mansyon. At sinabing isama nito ang anak nito para may kalaro ang anak niya dito. Malawak naman ang playground sa labas at may tambayan din doon. Na-stress na naman siya sa kakaisip. Natatakot siya sa magiging resulta nito. Although alam naman niyang hindi siya pababayaan ni Rafael. Pero hindi pa rin niya maiwasan na mag-isip ng kung ano-ano. Natatakot siya. Umiiyak siya ng walang dahilan. Nabungaran siya ng mag-ama niya sa ganoong eksena. Kaya agad siyang nagtungo sa banyo para hindi sila mag-alala. Hindi rin niya pinansin ang mga ito. Hihintayin niya na lamang si Sahela bago siya lalabas ng banyo. Love, ayos ka lang? Open the door. Katok ni Rafael. I'm okay. Agad niyang sagot. Open the door, please. Gusto ko muna mapag-isa. I said open the door. Katok nito sa pintuan. Napasimangot siya. Mag-ama nga ang mga ito. Sobrang kukulit nila. Konting sakit lang or kahit anong normal lang na makaramdam ng ganong sakit, nagpapanik na ang mga ito. Sobrang alala na. Naparoll eye siya sa inis. Hindi niya ito pinansin nang tumunog ang cellphone niya. Si Sahela yon. Nasa baba na daw ito. Kasama ang anak nito. Hinatid ang mga ito ng asawa nito. Kaya binuksan na niyang pintuan at nakita niyang mukhang naiinis na ito. Umirap siya at nilagpasan niya ito. Nakita niya naglalaro ang anak niya sa kama. Nilapitan niya ito, tinalikan sa noo. Hello, mami ko. Masayang bati sa kanya ng kanyang anak. Ngumiti naman siya dito. Nasa baba sila Ate Lily mo. Gusto mo sila kalaro, di ba? Tumayo agad ito. Lalaro po kami labas, mami. Agad bumaba sa kama. Hinalalayan naman siya ni Rafael. Tumayo na rin siya at sumama na sa mga ito palabas ng kwarto. Tinungo nila ang playground. Nandun kasi ang mga bata at si Sahela. Ayaw nila pumasok sa loob, nahiya daw ang mga ito. Kaya sumimangot na naman siya. Welcome naman ang mga ito sa bahay. Akala mo naman iba sila sa amin. May isang kasambahay na nakabantay sa anak niya habang naglalaro ito kasama ang mga anak ni Sahela. Sabado yon kaya nakapunta sila lahat dito. Habang si Rafael naman ay nasa opisina niya sa loob ng bahay. Hinayaan na muna sila nito. Nagpahatid din ito ng merienda nila at sinabing dito na magtanghalian sila sa Sahela. Sinabi pa nitong tawagin ang asawa nito para makasama sa kanila. Nag-request siya ng inihaw na bangus at inihaw na galunggong. Pero nalungkot siya nang sabihin ng kusinera na walang stock na galunggong. Tilapia ang meron at mga ibang klase ng isda. Yun ang wala. Naubos na kahapon. Mukhang naglilihi ka na talaga. Bulong ni Sahela. Natatakot ako na magbuntis ulit. Ayos lang yan. Nandito na si Rafael. Hindi ka naman niya pababayaan. Alam ko nga alagaan ka niya kapag nalaman niyang buntis ka. Sagot naman ni Sahela. Nagpanik nga ako kanina eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Natatakot na talaga ako magbuntis. Baka mangyari ulit ang nangyari sa akin sa unang pagbubuntis ko noon. Masyado na naman siya nag-iisip ng kung ano-ano. Napaparanoid na naman siya. Ano ka ba naman? Iba noon at iba na ngayon. My God, Bella. May Rafael ka ng very protective. Masyado kang nega. Dapat nga maging malakas ka at matapang na para hindi ulit mangyaring nangyaring noon sa'yo.
Dapat pa nga masaya ka dahil may Rafael na super maalaga sa'yo at sa anak nyo. Let go of the past, Bella. Paano ka mag-grow bilang isang ina kung puro negative ang inaalala mo? Dapat tiwala ka sa kakayahan ni Rafael na maalagaan ka niya. At tiwala ka sa sarili mo na kahit anong resulta, lalo na kapag positive ka, dapat masaya ka at siyang unang masaya para sa'yo for sure. Inisnalita niya ni Sahela, napayuko siya. Tama naman talaga ito, napaparanoid lang siya. Ang daming what ifs. Sa isip niya na hindi niya naiisip na nandito na pala sa tabi nila si Rafael na sobrang maalaga. Mas silang inuuna nito kaysa sa super tambak nitong mga meetings at paperworks. Next month, aalis sila ng bansa, papuntang Singapore para sa mga importanteng meetings na dadaluhan nito. Ayaw nitong maiiwan sila ni Baby Belle dito kahit sinabi niyang ayos lang naman sila. Gusto talaga nito silang kasama. Bago sila sumunod sa Amerika para dumalo sa Diamond Anniversary ng grandparents ni Rafael, kailangan daw nandun silang lahat. I'm sorry. Hindi ko lang talaga maiwasan na mag-worry talaga. Mahina niyang sabi. Alam ko na may trauma ka sa unang pagbubuntis mo, pero kailangan mo maging matatag ngayon. Hindi ka na nag-iisa. May kasama ka ng mag-aalaga sa pagbubuntis mo. Lahat-lahat. Kaya cheer up, Bella. Maraming salamat talaga sa'yo, sa... Walang anuman. That's what friends are for. Ika nga nila, di ba? Dali na, gamitin mo na yan para malaman natin ang resulta. Excited nitong sabi, tumalima naman agad siya at pumasok agad sa loob ng bahay nila. Hindi niya nakita si Rafael, baka nasa library nagtatrabaho. Pumasok na siya sa banyo. Matagal at nakatitig lang siya sa dalawang piti na hawak niya. Napaigtad pa siya na nag-vibrate ang cellphone niya sa bulsa ng short niya. Si Sahela lang naman pala. Ba't daw ang tagal niya? Tiningnan niya ang oras at totoo nga. Kaya agad niyang binuksan ang dalawang piti at pinagsabay niyang ginamit iyon. Naghintay pa siya ng ilang minuto bago nakita ang resulta. And she was right. Buntis nga siya. Ililihim muna niya at sosorpresahin ang fiancé niya. Napasimangot siya nang maalala na walang galunggong. Natatakam siyang kumain ng inihaw na galunggong. Bigla siyang nag-crave ng kung ano-ano na. Paglabas niya, hinanap niya agad si Rafael. Aling Nora, si Rafael po. Iha, nasa opisina na niya. Busy, may kausap yata. Salamat po. Agad siyang nagtungo sa library. Hindi na siya kumatok. Pumasok na lang siya basta doon. Napatigil siya nang busy itong may kausap sa laptop nito. Parang meeting yata yon. Kaya imbes na istorbohin ito ay lumabas na lang siya agad. Nagtungo siya sa kusina para magpabili ng galunggong. Malapit lang naman ang wet market doon at may sasakyan naman at driver para makabili ng galunggong. Ate Luz, pwede po kayang magpabili ng galunggong sa palengke? Tsaka gusto ko din po ng papaya, mangga at singkamas po. Pati na din alamang po yung luto na po ha. Salamat. Dapat po mabili nyo lahat ng mga yan bago kayo umuwi. Bilin niya sa isang kusinera nila. Sige po ma'am. Nag-abot na siya ng pera bago lumabas at nagtungo sa playground. Pero nakita niyang mga bata na kumakain na sa merienda na pinahanda niya ulit kanina sa kasambahay. Hanggang sa tanghalian wala pang inutusan niya bumili ng gusto niyang kainin. Nagtataka siyang tinitigan ni Rafael dahil ayaw niyang kumain. Pero hindi niya ito pinansin. Nakasimangot na matyaga siyang naghihintay sa pagkain na gusto niya. Umaliwalas bigla ang mukha niya nang marinig niya ang boses ni Ate Luz, ang katulong na inutusan niya. Nandito ng mga ito kaya agad siyang tumayo at iniwan ng mga tao sa hapagkainan. Narinig pa niyang nagtanong kay Sahela kung anong nangyayari daw sa kanya. Narinig niyang tumawa lang si Sahela at si Ate Dalia. Nandito din ang mga ito dahil gusto ng anak nila na mamalagi dito para may kalaro daw siya. Ganon din ang anak nilang si Belle. Masaya siyang nagpasalamat sa isang kusinera at niyakap pa niya ito dahil sa tuwa. Nahiya naman ito sa ginawa niya. Basta po para sa inyo, ma'am. Hahalugugin namin ang buong palengke kahit pa sa ibang bayan pa yan. Natatawang sabi naman ni Ate Luz. Salamat po talaga. Ngiti niya. Anong mga yan? Bahagya pa siyang nagulat nang may magsalita sa likuran niya. Pinabili kong pagkain ko. Sagot niya. Tiningnan nitong hawak niyang plastic. May galunggong pa. Sabi nito. Oo, gusto ko ikaw ang magluto nito, love. Gusto ko ihaw, please. Lambing niya kay Rafael. Tumingin ito sa orasan. Tapos tumingin ito sa kanya.
May meeting ako online, 15 minutes na lang magsisimula na, love. Sumimangot siya bigla. Nagtampo na agad siya at iniwan niya ito bitbit ang plastic paalis sa kusina. Nagtungo siya sa likuran dahil doon ang ihawan. May dirty kitchen din doon sa likuran, kaya doon na lang niya ito lilinisan. Siya na din ang maghuhugas at magbabalat ng mga prutas na kakainin niya. Ayaw niya mag-utos dahil gusto talaga niya na si Rafael ang gagawa noon. Nagpatulong lang siyang sindihan ng uling sa ihawan. Kahit mahirap sa kanyang magbalat ng prutas, pipilitin na lang niya. Pero naalala niya ang anak niya. Sobrang takot nito nang nakita nito na nasugatan niya ang sarili niyang kamay. Umiiyak ito na akala nito ay naputol na yon. Napabuntong hininga siya at binitawan ng kutsilyo. Kahit gagamit siya ng peeler ay masusugatan pa rin siya. Noong dalawa lang sila ng anak niya na namumuhay, mga nahiwa ng gulay ang binibili niya noon. Kahit ang mga prutas. Minsan nagpapatulong siya kay Sahela or kung namamasyal sa bahay dati si Cyrene, ito nang naghihiwa ng mga yon. At siyang tagaluto, kahit kasi anong ingat niya kung bakit nahihiwa pa rin ang daliri niya. Nakailang subok na din siya doon dati. Pwede ko naman sigurong subukan ulit ngayon. Busy naman silang lahat kaya magpaka-busy din ako dito. Dinampot niya ulit yung kutsilyo. Nagulat na lang siya na may umagaw sa kutsilyo na hawak niya. Magsimula na sana siyang magbalat ng prutas. Nakita niyang masamang nakatingin sa kanya si Rafael, pero hindi siya natinag at inirapan lang niya ito. Sinabi ko na sa'yong huwag kang gagawa ng mga bagay na alam mong ikakapahamak mo. Paano kapag nasugatan ka na naman dyan? Pwede ka naman mag-utos, diba? Anong silbi ng mga kinuha kong kasama natin dito sa bahay kung ayaw mo magpatulong kahit man lang sa pagbabalat ng prutas? Inis nitong sabi sa kanya. I'm asking you kanina, pero busy ka kamo. Sagot niya. May kasambahay naman tayo na mauutusan, bakit ako pa? Ikaw nga kasing gusto ko. Mahirap bang intindihin yun? Inis niyang sagot at agad nang tumayo para pumasok sa loob. Diretso sa taas ng kwarto nila. Hindi na niya pinansin ang mga taong nagtataka sa inakto niya. Naiinis siya sa sarili niya na ang dali niya na naman masaktan sa simpleng bangayan lang nila. Nagiging maarte at sensitive na naman siya. Madaling magtampot, madaling nasasaktan. Ang hirap maging buntis. Dahil kahit sa mga magiging kasama sa pagkain at kausap, nagiging mapili pa din siya. Gusto kong siyang magluto sa akin. Anong magagawa ko? Gusto ko kasi na siyang mag-aasikaso sa akin. I know na busy siya. At ako na maarte, nag-iinarte pa. Naiintindihan ko siya. Pero dahil sa hormones ko, nag-iiba ako. Nung isang linggo pa ako ganito, mas malala lang ngayon. Kinuha niya sa bulsa niya ang 2 piti at itinapon kung saan. Ayaw na din niyang sorpresahin ng fiancé niya. Naiinis siya dito. Padapa siyang nahiga sa kama. Nakatulog siya sa pagtatampo. Naguguluhan si Rafael sa inaasta ng fiancé niya. Noong nakaraang linggo pa ito ganito. Ang weird nito. Sisimangot sa kanya tapos maglalambing, minsan naman magagalit. Iniintindi na lang niya ito. Pero ngayon mas lumala yata ang pagkamasungit at pagkamatampuhin nito. Napabuntong hininga siya ng malalim. Ang kuya naman niya munang pinaharap niya sa meeting since andito na din ang mga ito sa bahay. Dahil sa pangungulit ng anak ng mga ito, na mamasyal at makipaglaro sa anak nilang si Vel. Sahela! Tawag niya sa kaibigan ni Vela na masayang nakikipagkwentuhan kay Ate Dahlia. May ideya ka ba kung bakit ganun umasta ngayon si Bella? Naguguluhan ako sa kanya eh. Kahamot niya sa ulo. Ewan ko, pero kung ako sa'yo Rafael, sundin mo lahat ng gusto niya. Intindihin at pagpasensyahan mo na lang siya. Sagot naman ni Sahela. Ngayon ko lang din nakita siyang ganyan. Nag-away ba kayo Rafael? Pansin ko kanina hindi kanya pinapansin eh. Tanong naman ni Ate Dahlia. Hindi, maayos naman kaming dalawa. Kaninang umaga nga umiiyak siya. Pagkakita niya sa amin ng anak namin na papasok sa kwarto ay agad siyang nagkulong sa banyo. Naguguluhan talaga ako. Puntahan mo na siya sa kwarto niyo, hindi pa yun kumain. Utos ni Dahlia. Agad naman siyang tumalikod at agad nagtungo sa kwarto nila. Pagbukas niya sa pintuan nakita niya itong nakadapa sa kama. Naglakad siya papalapit sa nakadapang fiancé sa kama nang may naapakan siya. Napatigil siya at tinitigan ng naapakan niyang matigas na bagay. Yumukod siya at pinulot ang bagay na naapakan niya at tiningnan ito. Napakunot noo siya sa nakikita. What's this? What do those 2 red lines means? Kausap niya sa sarili.
Lumapit siya sa fiancé niya at umupo sa gilid ng kama malapit dito. Hahawakan sana niya at tatanungin ito about sa hawak niyang bagay na kasing laki ng lighter. Pero napansin niyang mukhang nakatulog ito dahil na din sa lalim ng paghinga nito. Kaya nagpasya na siyang bumaba at ipakita kay Sahela at Ate Dahlia ang kulay puting bagay na yon. Curious siya kung ano yon. Kaya magtatanong na lang siya baka sakaling alam ng mga ito kung ano yon. Hinanap niya ang mga ito at nakita niya mga ito sa sala. Nanunood ng cartoon movie, kasama ang mga bata. Kaya lumapit siya doon at tinawag ang dalawa. Agad niyang pinakita sa mga itong hawak niya. Gulat na gulat ang mga ito sa ipinakita niya. Bago pa siya makapagtanong na unahan na siya ni Ate Dahlia. Wow, buntis si Belle? Tinutok ni Sahela ang labi ni Ate Dahlia. What do you mean na buntis siya, Ate Dahlia? Kabado niyang tanong. San mo nakita yan? Tanong naman ni Sahela. Naapakan ko nung pumasok ako sa kwarto namin. Akala ko ba'y susurprise ka niya? Tapos ikinalat lang niya dyan sa tabi-tabing piti na yan. Simangot ni Sahela. So, totoong buntis ang fiancé ko? Paniniguro pa niya. Oo, kanina lang din namin nalaman na buntis siya. Inutusan akong bumili ng pregnancy test. Kaya nagpabili siya ng kung ano-ano dahil naglilihi na siya. Tapos naglalambing sa'yo, inaway mo naman. Paninisi pa ni Sahela sa kanya. Hindi ko alam. Yun na lang ang naisagot niya. Nakita niya din itong pumasok sa library kanina. Pero nang nakita siya nitong busy na may kausap siya, ay agad din itong lumabas. Pero sa puso niya masayang masaya siya sa kaalaman na buntis ulit si Bella. Aalagaan ko at uunawain na lang ang fiancé ko. Marami pang mga bilin si Sahela, lahat ng iyon kinabisado niya. Natatarantat na tutuliro dahil first time niyang makita ang fiancé sa kanyang pagbubuntis. Kaya ngayon palang inihahanda na niyang sarili sa mangyayari, sa mga utos na gusto nitong kainin, mga ayaw nito, at kung ano-ano pa.